Ayan. Second problem sa second topic na triple integral in cylindrical coordinates. Okay? So, sa last topic natin, number 7 yun. Okay? Browse nyo na lang siya ulit if nakalimutan nyo na. So, number 12 naman tayo ngayon. Okay? So, same pa rin. Ganong process pa rin gagawin natin. So, first is decipher the given problem. Then, ang kailangan na naman natin kunin is yung limits nila. Okay? So, dito sabi niya, use a triple integral in the cylindrical coordinates to derive the volume of a cylinder of height, which is h, yung ilaletter natin doon, and radius as a. Okay? Gagamitin natin kung anong pinapalit niya, ha? So, kapag height, h daw, kapag radius, a. Baka mamaya gawin yung radius is r. Mamamali na kayo doon. Okay? So, dito, sabi niya naman dito, decipher ulit natin. Kailangan lang natin dyan is yung theta, yung r, and yung, yung z. Okay? Okay, ang tanong, dito, siguro, i-solve na muna natin siya agad from pababa. Theta muna tayo mag-start. Sa theta, para makuha yung theta, ano kasi yung theta? Makukuha natin yun kapag tinignan natin yung top view. May sinabi ba siya dyan ng mga octant, may mga restrictions ba siya kung saan lang daw magsisimula yung graph or whatsoever? Wala. Therefore, alam na natin agad na 2 pi ang upper and 0 ang lower limit niya. 'Di ba? Mabilis. Sa r naman natin, kasi ang kailangan natin dito lang naman is, ang inihingi lang naman is derivation ng formula ng volume ng cylinder. So, kailangan walang mapalabas yung formula, which is, if I'm not mistaken, ano yun, parang, ano kasi yun? HA pi ata yun, parang ganon. So, doon na V is equals to HA pi, parang ganon nata siya. So, hindi, sorry, HA squared pi over 2, parang ganon nata siya. So, anyway, wala tayong problema doon. So, wala tayong masyadong gagawin dyan, which is, kasi si Z naman kasi dito, siya yung height. Okay? Yung height ng isang 3D. Therefore, yung Z, alam natin na height. Ano ba yung height? Wala siyang sinabing formula. So, i-input lang natin kabud yun, yung H. Okay? Kasi, kumbaga, wala kang pwedeng i-equate, wala siyang masyadong restriction. So, yun lang yun. Yung mismong height lang, kasi yun lang hinahanap. So, Z is, yung upper limit is yung H. Yung R, siya daw yung radius dyan. So, ano ba yung radius? Wala rin siyang sanabi. Radius lang kabud na A, which is, i-input natin yan na A. Meron siyang restrictions din? Wala. So, from 0 lang lagi yon. Ibabound natin siya from 0, parehas. Therefore, kabud, tapos na yung limits natin. 'Di ba? O, ano yung working integral natin? Sinabi lang niya, use a triple integral. Wala siyang binigay. Therefore, it's triple integral ng dv. Okay? O, ano ba? Ano ba yung dv natin? That's r, dz, dr, d theta. Input natin. So, triple integral ng, nauuna, yung dulong-dulo is theta. So, it's 2 pi to 0. Second is yung r, which is a to 0. Then, next is last yung z. So, it's 0 to h. Tapos, yung dv natin magiging r, dz, dr, d theta. Okay? So, anong next natin dyan? Input na natin. Since ganito lang ka-easy yung problem natin, papakita ko lang sa inyo agad yung solution kung paano or kung anong lalabas dapat. So, yan. Integrate natin. Ito muna, yung inner. So, yung inner natin dyan is yung h to 0 r dz. Yan muna yung isosolve natin, ha? Takpan nyo muna yung iba. Okay, so pag sinolve yan, ito lang mo isosolve, diba? So, pakita ko yung ano kasi yung solution, baka mamali kayo kasi, sir. Dapat ganito yung solution yun. So, ito muna isosolve natin. Solve. So, triple integral ng 2 pi to 0, a to 0. Tapos, since ito lang yung sinosolve natin, kabod na natin siyang i-evaluate din. So, since r lang yun, in terms of z, ita-treat natin yung r as a constant. So, parang ilalabas lang natin yung r sa ano, di ba meron tayong rules na ganun kapag constant? So, kunyari, integral ng 2 dx. Yung 2 ilalabas doon, magiging 2 integral ng dx. Integral ng dx
note, integral ng dx is simply x plus c. Mag-a-add ka lang doon. Therefore, eto magiging parang r, tas z yun, so z. Evaluated from h to 0, tas kakopy mo to, pagkatas ng evaluation, dr, kasi di pa naman tapos tayo dyan, d theta. Okay, so input, saan natin i-input yung h at saka yung 0? Sa z, tama. Kasi in terms of z tayo eh. Therefore, it's integral ng, yan, copy lang, a to 0. Tapos yung r natin is constant. So, to times natin kay h, or parang ganito siya guys. R, h, minus r times to 0, or simply 0. So, cancel mo lang to. dr, d theta. So, ito na yung working integral natin. O, basahin ko lang, the double integral of 2 pi, double integral from 0 to 2 pi, integral of 0 to a, rh dr d theta. Mali-mali pagkakabasa ko, pero okay lang yan. Next natin dyan is, in terms of r. So, r naman. So, iti-treat natin yung h as constant. So, wag mo na lang siyang galawin. So, ano ba yung integral ng r? That's r squared over 2. Okay? Okay, tama. So, r squared over 2. So, integral ng 2 pi 0. Integrate na natin siya agad. So, r squared over 2 times h. Evaluated from a to 0, d theta. Nakasusunod ba kayo? Yan. After nyan, input lang natin dun si a. Since 0 yan, tanggalin natin agad yung 0. Kasi wala nang din makukuha dun eh. So, lagi ko na lang upper limit na lang iano ko. Sayang kasi sa masyadong mahaba. So, integrate natin siya. So, magiging 2 pi to 0. Ano ba yung nun? Kapag nilipat ko yung a dun sa r, magiging a squared lang siya over 2 times h. So, magiging a squared over 2 times h d theta. Okay? Pwede ko rin din equal din yan kay 2 pi to 0 a squared h over 2 d theta. Baka naman malito kasi, alam mo naman, mahirap na. So, after nyan, evaluate na naman siya in terms of theta. May theta ka ba nakikita sa function? Yung buo ha? Wala. Therefore, mag-a-add lang ako dyan. So, magiging integrate ko na siya agad, evaluate ko na agad. So, 2a squared over 2 times h theta evaluated from 2 theta to 0. So, equal lang din yan kay, since may 0, tanggalin ko na agad kasi wala rin namang problem, wala namang magbabago dyan. Tatandaan nyo lang, importante lang yung 0 kapag meron dun sa function na constant, pure constant. For example, x squared plus 2. Evaluated ko na rin ng 1 to 0. Importante itong 0 ha. Kasi meron kang 2. Hindi mo mapaplug in yun. Pero kung may x yan, wala na yan. At saka kapag mga cosine or trigonometric functions. Okay? Doon lang siya importante. Since ito, lahat yan nakamultiply, tas puro variables pa, cancel na lang yan agad. Therefore, yan, magiging, 2a squared over 2 times h times 2 pi. Ano mapapansin nyo? Ito, denominator, numerator, pwedeng i-cancel. Therefore, yan ay pinaka-final answer natin. Therefore, we can say na the volume is equals to a squared h, kasi walang denominator, h pi. Yan na yun. Yan ay pinaka-final answer. Or kapag gusto mong static, paano ba pinakamaganda nito? h a squared pi, ganyan. Same lang din naman yan. Commutative property. Okay? Kahit mauna pa yung pi mo dun. Diba? So, at least, nasolve na natin siya. Yan. Yan lang hinihingi niya, diba? Therefore, ito na yung pinaka-final answer. Okay? So, good luck, guys!